Hola mga katropa, magandang hapon ulit sa ating lahat. Gusto ko lang ulit magbigay ng konting sharing sa inyo. Ito ay regarding naman sa mental health. Kaya kadalasan ito ay hindi natin pinapansin o kaya pinabaliwala natin dahil ang alam natin is simpleng bagay lang. Pero isa sa mga natutunan ko sa isang seminar na pinuntahan ko regarding mental health is ito pala ay nakakamatay kung ito ay hindi nagapan. So, isa sa mga gusto kong i-share sa inyo is yung paano mo ba madidetect o kaya malalaman na ikaw ay nagkakaroon na ng distress. Okay? Yung sinasabi nila na negative stress. Baka makakaapekto na yan sa inyong mental health. Isa sa mga maalala ko na sinabi nila is halimbawa ikaw yung klase ng tao na very low yung self-confidence mo, parang wala kang tiwala sa ginagawa mo, you compare yourself to others, mga ganyan, na parang negative ka pa palagi, wala kang tiwala sa sarili mo, and then sinasabayan pa ng mga tumitigas na yung shoulders mo, masakit yung katawan, may mga physical manifestations ba? Yung masakit ang ulo, yung ano pa yung isa, yung para bang hindi ka makahinga, hindi makatulog, at kung ano pa, na para bang parang may problema ka talaga. Ganun. So, kung meron kayong mga nararamdamang mga ganung bagay, mga katropa, laan sa dami ng mga iniisip natin, it is really good or is it nice na meron kang makausap regarding that. Huwag mong dibdibin at huwag mong sarilihin yung ganyang nararamdaman mo dahil sabi ko nga kanina, pag napabayaan, baka mas malala yung mangyari sa'yo. So you seek help. You go to a psychologist, you go to a friend, to talk to a friend, o kaya kung maganda talaga magpakonsulta ka, especially sa mga medical experts. Kasi nung nandun kami nagsiseminar, malala ko kasi yung nakaka-relate ako because I didn't know that I suffered yung ganyang situation dahil nung nasa military ako it so happen na mabigat din yung pinatrabaho sa akin with the lalo na yung transition na from civilian to naging military, talagang doon na rin nahirapan akong mag-adjust, and I was so overwhelmed with the work na hindi ko na namamalayan na parang marami na akong nararamdaman na yun nga yung sinabi ko, yung masakit yung ulo, palaging masakit yung ulo, yung always parang anxiety ka ba na parang meron kang kinakabahan ka palagi na wala namang rason, yung nagpapalpitate ka. So tapos nasa ibang lugar pa ako, wala akong masyadong kakilala. So naragdagan lahat talaga ng mga nangyari sa akin, and it so happen naman na naisip ko na kahit magpakonsulta ako sa isang doktor, anyway it is free naman. So feeling ko talaga baka nasisiraan ako ng bait, and simple lang nung napunta ako dun sa Army General Hospital, pinag-explain na ako ng doktor ano yung nararamdaman mo, Major, sabi sa akin. So sinabi ko yung mga yon. Taga saan ka ba? Sabi niya. Taga Benguet ako, sir. Sabi kong ganyan. Ano ba dati yung ginagawa mo? So sinabi ko, dati nagbabike po ako, basketball, mga tatakbo, mga ganyan. May mga physical activities ako. Ngayon, anong nandito ka, ano bang ginagawa mo? Trabaho, sir, ganito. Sinabi ko, kung minsan, palagi yung overtime. So simple lang sabi niya sa akin. Ang gawin mo, Major, uwi ka, magbike ka, tumakbo ka. Ganun lang kasimple. So in short, mga katropa, ang kailangan lang natin is give time for us to rest, relax. Okay? Huwag nating sobrahan yung pagtatrabaho dahil dito nga talaga nagkakaroon na ng yung problema natin, yung mga kung ano yung mga naisip natin, nagmamanifest sa katawan natin. Kasi kung hinahayaan natin na ganyan, sabi ko ulit, again, magkakasakit talaga tayo dyan, and hopefully hindi tayo mamamatay kasi marami lang nangyari yan. And isa sa mga natutunan ko is yung stress kasi is 70% daw yan is galing sa atin din. Tayo mismo kasi nagbibigay ng problema sa atin dahil unang-una binabaliwala natin, hindi natin ina-admit na meron tayong nararamdaman. So
feeling natin, superman tayo na kaya pa rin nating dalhin kung ano man yung problema na dumating sa buhay natin. Tingnan natin ano yung mga strengths natin, yung weaknesses natin, alamin natin at ayusin kung ano yan. Kung minsan kasi, ang alam natin, weaknesses ng ibang tao. Masyado tayong marites. Na hindi mo alam na yung meron kang problema na dinanagdagan mo pa yung problema dun sa kabila. So, ganun mga katropa, yung sarili mo munang isipin mo kung ano yung mga nararamdaman mo, pagtuunan ng pansin, and you seek help. Kasi pag hindi natin agapan, again, it may lead to death. So, ganun lang mga katropa, ha? Invest in your mental health, mag-exercise tayo, learn to relax, and enjoy. Pag lang po tayong trabaho ng trabaho, pero ako ay magtatrabaho muna. Anyway, nagpapawis na ako kanina, pero trabaho lang ng konti. At saka na ulit yung papawis. Till then, mga katropa, see you around.